Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot, nagbomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin. Karoon ng live fire gunnery exercise mula sa mga assets ng Pilipinas ang katatapos lang na ika-15 multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Ang naturang pagsasanay ay layong palakasin ang interoperability ng tatlong bansa, gayon din ang interagency ng Pilipinas. Imbis na isuko, dapat ay suportahan at pagandahin pa. Ito ang hiling ng mga residente ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea na sa araw-araw ay hinaharap ang umaaligid na mga barko ng China. Nagsimula na ang pinakamalaking unilateral exercise ng Philippine Army, ang Combined Arms Training Exercise o CATEX-Katihan. Ito ay bilang paghahanda sa mas malalaking pagsasanay na lalahukan ng hukbong katihan ng Pilipinas ngayong taon, gaya ng salaknib at balikatan exercise sa mga susunod na buwan. Ayon sa Philippine Army, ang pagsasanay na ito ang aktwal na pagpapatupad ng kanilang land defense concept bilang suporta sa mas malawak na comprehensive archipelagic defense concept ng Pilipinas. Makikita din dito ang kakayahan ng Combined Arms Brigade. Ibig sabihin, iba't ibang unit tulad ng infantry, artillery at armor na sabay-sabay na kumikilos sa iisang operasyon. Ay nasa bingit ng isang malaking pagbabago. Isang senaryong puno ng pangamba at kapanabikan ang nagbabadyang bumabalot sa bansa. Ang kalmadong anyo ng kapayapaan ay tila nagtatago ng isang nakakilabot na banta na umaanyong isang leon na sa anumang oras ay magigising na tila tupa na puso ng Pilipinas na magiging isang bantang parang leon na aangal sa malaking bansang dragon katulad ng China at ng iba pang bansa. Ano nga ba ang nangyayari sa ating bansa? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa unang pagkakataon ay umabot sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan ang sama-samang pagpapatrolya ng Pilipinas, Japan at Amerika sa West Philippine Sea. Bumuntot naman ang isang barko ng China hanggang Batanes. Mula Himpapawid hanggang sa karagatan, sanib puwersa sa pagpatrolya at pagsasanay sa West Philippine Sea ang Pilipinas, Japan at Amerika para sa ika-15 Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Mula una hanggang huling araw ng pagsasanay nila sa West Philippine Sea, kapansin-pansin sa di kalayuan ang barko ng People's Liberation Army Navy ng China. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos na ang bansa ay nagsasagawa na ng mga hakbang para sa modernisasyon ng militar sa ilalim ng programang tinatawag na Horizon 3. At ito ang nakikita nilang hakbang upang ang Pilipinas ay lalo pang lumakas. Ipaghanda ang ilang milyong mga sundalo para sa isang matinding bakbakan sa hinaharap. Umaasa kami na ang mahakbang na ito ay magsisilbing hadlang upang magtaguyod ng kapayapaan. Matagal na itong pinaplano ang pangmatagalang plano ng pagpapalakas ng ating kakayahan sa militar at sibilyan tulad ng Coast Guard sa Pilipinas. Pahayag pa ni Pangulong Marcos sa 21st ISS Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ano nga ba ang Horizon 3? Kung ating mapapansin, sa panahon natin ngayon as of 2024, ang Armed Forces of the Philippines ay composed sa ilang mga branches na may kanya-kanyang mga lakas. Ito ang mga numero ngayon ng ating mga military personnel. Ang mga active military personnel ay nasa 150,000 ang kanilang bilang, habang ang reserve personnel ay umaabot na ng 1.2 milyon. Ang Philippine Army ay umaabot na ng 201,250 na personnel, habang ang Philippine Navy, kabilang na dito ang Marine Corps, ay umaabot ng 39,500 personnel, habang ang Philippine Air Force ay umaabot ng 33,600 personnel, at Philippine Coast Guard na umaabot ng 35,000 personnel. Ngunit sa programa sa modernisasyon ng AFP, ang Horizon 3, ito ang pinakamalaki na proyekto ng Pilipinas para sa pagpapalakas ng ating bansa. Ang Horizon 3 ay ang ikatlong yugto ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas na naglalayong palakasin ang depensa ng bansa laban sa mga banta, lalo na sa West Philippine Sea, laban
sa mga pambubuli ng China. Namataan ang warship ng China sa maritime drills ng Pilipinas, US at Japan sa West Philippine Sea. Sa kabila nito ay umabot sa Bashi Channel ang aktibidad sa pamagitan ng air patrol na unang pagkakataon sa ilalim ng MMCA. Mismong si National Security Advisor Eduardo Anyo ang nagsabi na hindi uri ng agresyon ang Transparency Initiative ng pamahalaan sa West. Moreover, transparency has helped reframe the WPS not as an isolated bilateral dispute but as a broader challenge to international norms and the rule-based order. Target din na ma-institutionalize ang transparency sa WPS para hindi masayang ang mga pagsisikap sa mga nakalipas na taon at may pagpatuloy sa mga susunod na administrasyon. Sa kabila ng mga bangayan kamakailan, hindi magbabago ng pamaraan ang Philippine Coast Guard sa pagsasapubliko ng iligal na aktibidad ng China sa karagatan ng Pilipinas. Nagsagawa naman ng air patrols bilang bahagi ng ika-15 multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, US Indo-Pacific Command at Japan Maritime Self-Defense Force. At ito ang mga focus ng Horizon 3. Archipelagic Defense, layunin ng programa na mapalakas ang kakayahan ng militar sa depensa ng mga isla ng bansa. Kasama rito ang pagkuha ng mga bagong barko, eroplano at radar systems para maprotektahan ang eksklusibong economic zone ng Pilipinas. Ang multi-role fighters, balak ng Philippine Air Force na makakuha ng mga multi-role fighters tulad ng JAS-39 Gripen mula sa Sweden at F-16S mula sa Estados Unidos. Ang mga eroplanong ito ay maaring gamitin sa iba't ibang misyon tulad ng air interdiction, maritime strike at ground attack. Number 3. Subsurface capability. Ang Philippine Navy ay naglalayong pumili ng 2 hanggang sa 3 submarino. Ang mga bansang tulad ng France, Spain at South Korea ay posibleng maging mga supplier ng mga submarino na ito. Number 4. Maritime Domain Awareness. Isasama rito sa Horizon 3 ang pagpapabuti ng kakayahan ng bansa sa pagmonitor ng maritime domain. Ito ay sa pamamagitan ng pagbili ng land-based radar at airborne surveillance system. Gayon din ang plano ng AFP na bumili ng Area Denial Anti-Access Systems na katulad ng BrahMos Cruise Missile System mula sa India at High Mobility Artillery Rocket System mula sa Estados Unidos. Ang mga sistemang ito ay magbibigay sa bansa ng kakayang magtanggol laban sa mga banta sa karagatan at kalupaan na talaga namang magbibigay ng napakalakas na depensa. Sa Pilipinas, isama pa dito ang pakikipag-alyansa para sa Horizon 3 ng modernisasyon ng AFP katulad na lamang ng Estados Unidos, Japan, Canada at Australia. Kaya nga naman, binabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang napakalaking mensahe na tayo ay patuloy sa pagdepensa ng ating kasanlilan at ng kapayapaan. Isang malamig na tanong ang bumalot sa silid kung sakaling may mamamatay na Pilipinong sundalo o miyembro ng Coast Guard, ano ang gagawin ng pamahalaan? Ang sagot ni Pangulong Marcos ay parang kulog na bumalot sa katahimikan. Kung may Pilipinong mapatay dahil sa isang sinadyang gawain, ito ay halos katumbas ng tinatawag nating act of war at tayo ay tutugon ng naaayon. Ang bawat salita ay nagdulot ng kilabot sa bawat naririnig, matindi at puno ng kahulugan. At ito ay naulit din sa ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. At hindi lamang ito isang simpleng paggunita sa ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, kundi ito ay isang hamon na ipagpatuloy ang pakikibaka para sa kalayaan. Sa Quirino Grandstand, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Pangulong Marcos. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan, kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ika pa niya na tila may banta sa likod ng bawat salita. Ipapakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kundi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Patuloy pa niya. Ang bawat Pilipino ay hindi lamang lumilingon sa nakaraan, kundi namumuhay sa bawat hakbang patungo sa isang mas malayang kinabukasan. Ang temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan ay nagpapaalala sa lahat na ang pagtingin sa nakaraan ay susi sa hinaharap. Ngunit ang hinaharap na iyon ay puno ng panganib at ang bawat Pilipino ay kinakailangang maging handa sa anumang pagsubok na darating. Habang ang araw ay nagtatapos, ang gabi ay dumarating na may kalakip na mga tanong na walang kasagutan. Ang bawat isa ay nagtatanong, ano ang mangyayari kung ang banta ay magiging totoo?
Hanggang saan ang kaya nating ipaglaban sa ating kalayaan? Abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito kung saan ang bawat hakbang ay maaring maging huli at ang bawat laban ay maaring magpasya ng kapalaran ng buong bansa. Huwag palampasin, ito ay kwentong hindi mo gustong makaligtaan. Nehemias 4 verse 14. Pagkatapos kong suriin ang sitwasyon, tumayo ako at sinabi sa mga maharlika, sa mga pinuno at sa natitirang mga tao, huwag kayong matakot sa kanila. Alalahanin ninyo ang Panginoon na dakila at kakilakilabot at ipaglaban ninyo ang inyong mga kapatid, ang inyong mga anak, ang inyong mga asawa at ang inyong mga tahanan. Sa pagninilay sa talatang ito, matututunan natin ang kahalagahan ng katapangan at pananampalataya sa harap ng panganib. Ang kwentong binanggit tungkol sa pag-aayos at pagpapalakas ng ating militar ay sumasailalim sa pagkakaroon ng lakas ng loob at pagkakaisa para ipagtanggol ang ating bansa laban sa anumang banta. Ang pagsisikap ng mga ninuno at mga lider natin na mapanatili ang kalayaan ay hindi naiiba sa mga pinuno ng Biblia na nanguna sa kanilang bayan sa gitna ng mga pagsubok. Ang talata ay nag-uudyok sa atin na huwag matakot dahil ang Diyos ay makapangyarihan at nararapat na alalahanin. Sa kabila ng banta at takot, pinapaalalahanan tayo na ang Diyos ay kasama natin, handang magbigay ng lakas at patnubay. Tayo'y manalangin. Ama naming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa harap ng mga pagsubok at panganib na kinakaharap ng aming bansa, lumalapit kami sa iyo ng may buong pagtitiwala at pananampalataya. Naway iyong pagpalain ang aming mga lider, sundalo at lahat ng mga mamayang Pilipino na nagsusumikap upang mapanatili ang kalayaan at kapayapaan sa aming bayan. Panginoon, katulad ng aming mga ninuno na hindi umuurong sa digmaan, bigyan niyo kami ng lakas ng loob at katatagan upang hindi kami matakot sa harap ng anumang banta. Tulungan mo kaming magkaisa, magtulungan at magtiwala sa iyong kapangyarihang gabay. Naway ang bawat hakbang at desisyon ng aming mga pinuno ay maging ayon sa iyong banal na kalooban. Ipagkaloob mo sa kanila ang katarungan at tapang na kinakailangan upang mapanatili ang kaligtasan at kasarinlan ng aming bansa. Ipagpatuloy niyo po, Panginoong Diyos, ang iyong pagpoprotekta sa aming mga sundalo at kawal na handang magsakripisyo para sa aming bayan. Naway lagi silang maging ligtas at matatag sa kailang tungkulin. Pagpalain mo rin ang aming mga pamilya na patuloy na sumusuporta at nagdarasal para sa kanilang kaligtasan. Ama naming Panginoong Banal, ipinapanalangin din namin ang pagkakaisa ng aming bansa. Naway maghilom ang mga sugat ng nakaraan at magbuklod kami para sa isang mas maliwanag at masaganang kinabukasan ng may tunay na pananampalataya sa inyo. Alisin mo ang anumang takot at pagkakabahala at punuin mo po kami ng pag-asa at tiwala sa inyong mga plano. Sa bawat hamon na aming kinakaharapan, naway lagi naming maalala na ikaw ang aming santikan at tagapagtanggol. Bigyan niyo po kami ng lakas upang ipaglaban ang aming kalayaan at kapayapaan at patuloy niyo po kaming gabayan sa landas ng pag-unlad at tunay na kasaganahan na masusumpungan lamang namin sa aming Panginoon Kristo. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ang isang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.